Hindi ko gets bakit kailangan pa nilang magdala ng paper bag na Mary Grace Piatos chips sa hearings at mag-photoshoot para mga bata, pa-comedy na sila. That's when you know that they are just building narrative. The more reason that Inday Sara should go to the Supreme Court because if they are allowed to do something like that during the deliberation of the Committee on Justice, who is supposed to carry out a sacred task of processing an impeachment complaint. Sila yung sabi, di ba? Pero kami, this is a constitutional duty. Ina nyo, kasama sa constitutional duty nyo mangmak. Diba? Pagka ganun, dapat inhibit na. May boto ka na palang putang ina mo kayo, di ba? Is it true Redon requested subpoena Inday's law firm records from 2007? Bakit? Yes. Yes. Just an update on the impeachment process in the House of Representatives. There were 4 complaints filed, impeachment complaint, referred to the Justice Committee. So yung first, and dinisregard siya because it is filed within the 1-year bar period. Second, withdraw ito, itong impeachment complaint na ito. Ito yung sa Tindig Pilipinas. Third complaint, ito yung kila Benny Abante. And then fourth complaint, ito yung kila Attorney Cabrera. So ang tinanggap lang at ang dineclare lang ng Committee on Justice ng House of Representatives ay yung third impeachment complaint and fourth impeachment complaint. They already declared that the impeachment complaints, the 2 impeachment complaints, were sufficient in form and in substance. After such declaration, pinasagot nila si Inday Sara doon sa complaint. Basically, House of Representatives ordered VP Sara to file an answer doon sa complaint. So ngayon, kapag ka nag-file na ng answer doon sa complaint, yung mga complainant, they have the right to reply din naman doon sa answer ni VP Inday. So ngayon, ang sagot ni Inday, basically, if we're going to simplify it, ang sabi ni Inday is, etong complaint ninyo, wala namang ultimate facts. At kung wala tong ultimate facts, wala kayong jurisdiction para mag-hear nito, 'di ba? Hindi niyo naman na-establish na mayroong ultimate facts yung complaint na yan. Wala kayong business para magproseso ng impeachment complaint. Because of the fact na walang mga ultimate facts na present dyan, na-deprive ako ng aking due process. Kasi syempre, kapag may reklamo kayo sa akin, kung gusto niyo akong idemanda or gusto niyo akong panagutin about something, I should be apprised exactly kung ano yung mga krimen na ginawa ko, kung ano yung mga offenses na na-commit ko. 'Di ba? Dapat ganon. So, ngayon, sinabi ni Inday na, wala mang ultimate facts dyan, tsaka-tsaka nyo, sabi gano'n ni Inday. Ngayon, yung complainant, hindi na sila nag-reply dun sa answer ni Inday. Okay? A lot of people, inamin rin naman to ng complainant, but the impression was that minamadali talaga nila ang impeachment process ni Inday. So yung mga complainant, hindi na sila nag-reply dun sa answer ni Inday. So therefore, yung Committee on Justice would have to convene and decide on the submitted pleadings doon sa kanila and move forward from there. So nandun na tayo sa puntong yon. Nandun na tayo sa puntong tapos nang mag-answer, winive na yung right to reply ng mga complainant. So nandun na tayo, balik na tayo sa Justice Committee. Ang role ng Justice Committee base dun sa rules nila is that kailangan na nilang tingnan lahat ng mga submitted sa kanila ng mga affidavits, complaint, pleadings, answer, kanemelor, ganyan. And they have to decide kung meron bang reasonable ground to proceed para sa impeachment. Andun na tayo ngayon. So, yung hearing ngayon is to set a ground rules on how they're going to handle the impeachment process moving forward and also decide kung ano-ano ba yung mga gagawin nila. Papasabi na ba nila yung ganito? Ano ba gagawin nila? Emerald, ganyan-ganyan. Pero sa rules ng House of Representatives, ang dating doon is it looks like na magkakaroon sila ng parang mini trial. Ayan, okay? So this is the impeachment rule in the 19th Congress which is also uploaded and referred to as the impeachment rules for the 20th Congress. So ang sabi dito is after, di ba nandito na tayo sa moment na to, yung ma-receive yung mga pleading affidavits, counter affidavits, kineme. So yan yung mga answer, reply, ganyan. Yun. So after daw nyan, the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. If it finds that sufficient grounds for impeachment do not exist,
The committee shall dismiss the complaint and submit the report required hereunder. If the committee finds sufficient grounds for impeachment exist, the committee shall conduct a hearing. So kapag nakakahanap raw sila ng sufficient grounds for impeachment, magko-conduct raw sila ng hearing. Sa rules nila to ha, the committee, through the chairperson, may limit the period of examination and cross-examination by members of the committee. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. So, yung House of Rep, yung Committee on Justice, nandito na sila sa part na ito. So, ito yung lagi nilang ginagamit na justification na, kasi sa rules namin, sinusunod lang namin yung rules namin. Ang rules namin sinasabi ganito eh. So, dapat ganito na yung gagawin namin. So, magpapatawag na kami ng mga kineso, magpapatawag na kami ng mga witnesses, ganyan-ganyan, mga ganong etsyos. Kaso, ang tanong dito, allowed ba ang Committee on Justice, ang members ng Committee on Justice, na magpasabpina ng mga dokumento na hindi part ng submission doon sa kanilang impeachment complaint? That is the first question. Okay, so nandito na kayo, uupo na kayo at magde-decide na kayo ng probable cause at magko-cross-examine na kayo ng kinembot, ganyan-ganyan. In the course of your cross-examination, in the course of you issuing subpoena, kung ano-ano, ganyan-ganyan, can you actually require documents or subpoena documents or people who are not part of the submission? Kasi for example, ayan, isa sa mga grounds ng impeachment ni Inday is the unexplained wealth. Wala namang mga bank accounts na sinubmit, wala namang SALE na sinubmit, ganyan-ganyan. Papatawag nyo, papaano ninyo. So, yung complainant, ano yung facts ng complainant when they said na unexplained yung wealth? Diba? So anyway, yun yung rules ng House of Representatives. Pero wag nating kalimutan na yung rules ng House of Representatives, meron rin kasi siyang requirement sa pag-declare na ang isang impeachment complaint para ma-declare siya na sufficient in substance. Tapos na to, no? Kasi dineclare na nila eh. But anyway, wag nating kalimutan na part ng rule nila, when they declare that an impeachment complaint is sufficient in substance, the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. Ito yung ultimate facts requirement. Ang problema, pag sinabi mo kasing facts, dapat based yan on evidence. Kung wala pa kayong evidence at ngayon pa lang kayo magpapatawag ng mga evidence, ibig sabihin, at the time you declare that the impeachment complaint is sufficient in substance, ano yung basis dun? Kaya nga yung sinasabi ni Luistro na magde-decide naman kami based on evidence. Paano magde-decide based on evidence? Ngayon pa lang kayo maghahanap ng evidence, putang ina nyo. Okay. So ngayon, feeling ng Committee on Justice, entitled sila na magpatawag ng mga tao, ng mga documents in order to fortify the case on Inday. And I think this is the reason why Inday doesn't want to attend. Kasi the Committee on Justice is acting like a prosecutor here. Sino ang member ng Committee on Justice? Si Zamora, si Rog Gutierrez. These are the same people na natalaga bilang prosecutor sa impeachment complaint ni Inday Sara last year. Diba? So anong katarantaduhan to? Anong kagaguhan to? Okay, let me just show you. Ayan, okay? Kung matatandaan ninyo, last year, nung in-impeach nila si Inday Sara, ang prosecutor, kasi nakaakyat ng Senate yung last year di ba? February 5, 2025. Who will prosecute VP Sara Duterte in the impeachment trial? Impeachment trial sa Senate, right? Impeachment trial sa Senate. Sino ang magpo-prosecute? Jervil Ruistro! Sinong Committee on Justice ngayon? Sino ang Committee on Justice chairperson ngayon? Si Luistro at si Zamora. So ito ang magko-cross-examine, ito ang magko-cross-examine kay Inday sa mga witnesses, sa mga ganyan-ganyan. Sila ang magko-conduct ng mini trial. Prosecutor ni Inday yan eh. Paano tayo makakasigurado na pag uupo si Inday dyan sa pukin ng mini trial ninyo, magiging fair kayo? So ngayon yung mga nagko-question, bakit hindi pupunta si Inday? Tapos si Rufus naman nagtataka kung bakit di pupunta si Inday.
Nagtataka nga ako, iniintay ko nga na questionin yun ni Rufus Gutierrez, Rufus Rodriguez yung composition ng House Committee on Justice. So ngayon, itong mga to, nagigil na i-impeach si Inday Sara last year, no 19th Congress, are the same people who are going to conduct a mini trial para i-determine kung complete in substance kung sufficient yung ground sa impeachment complaint against Inday Sara, in which yung mga allegation doon sa mga previous na doon sa 2025 impeachment complaint at yung allegation ngayon are basically the same. So how can we expect a motherfucking fair trial from the Committee on Justice? Tapos sabi pa ni Luistro, wag niyo naman kami masyadong inaaway na nag-i-impeachment kami dito kasi ginagawa naman namin yung trabaho namin. Nag-ano na nga kami, yung mga legislation na marami na kami tinrabaho. But that's not the point, Luistro. The point is, prosecutor ka dati sa impeachment ni Inday, you are the chairperson now of Committee on Justice, you have conflict of motherfucking interest. Dahil sa taba mo, hindi mo ma-notice yung yung conflict of interest na yan. Actually, inaabangan ko to Inaabangan ko talaga. Meron bang magko-question? Meron bang ganyan-ganyan? I don't know. Maybe Inday Sara is going to raise it before the Supreme Court. So, how can the pink, yellows, and all DDH, how can you overcome this conflict of interest for a fair trial? How? How can you overcome that? O, tanggalin nyo lahat dapat nagbago kayo ng composition ng Committee on Justice. Yes, it can easily be abused kasi again, those who are sitting in that motherfucking committee were the prosecutor of Inday's impeachment last year. Diba? Hindi nyo naisip ng Committee on Justice? Hindi nyo naisip yung mga putang ina nyo? And they cannot do that because eventually, magiging prosecutor sila If they're going to, conflict of interest to mga mare-pare. Ngayon, considering na itong mga nakaupo ngayon were the prosecutor of the impeachment from the House of a virtually the same impeachment complaint, patay ba ako sigurado dito ng fair trial? So ikaw putang ina mong Luistro ka, kapal-kapal ang mukha mo, unang-una pa yung pangalan mo dun sa prosecutor last year. Hindi ba nagsalita si Attorney Rufus Rodriguez na na-disappoint ako na ayaw umattend ng na-disappoint siya doon sa mga move ni VP Sara, ganyan-ganyan. Kasi parang, pwede naman talaga hindi umattend Pwede rin naman yung mga lawyers ni VP hindi rin umattend. 'Di ba? Tapos, ba't madi-disappoint si Siguro, perhaps that's the side of Congressman Rufus Rodriguez as a congressman. Kasi parang ang feeling nga nila, since hindi sila pinupuntahan, parang dinidisrespect sila nung subject ng impeachment. Pero is the subject of the impeachment complaint entitled doon sa hindi pag-attend? I think yes. Kasi yun nga di kung hindi sila mag-attend, di mag-decide na kayo based on the submission. Ba't kayo umiiyak? Di ba? Mag-decide na kayo base doon sa submission ng impeachment complaint na dalawa, yung third at saka fourth, di mag-decide na kayo dyan. Patawag nyo gusto nyo ipatawag, ganyan. I-cross-examine ninyo, tapos mag-decide kayo, bala kayo dyan. Diba? Pero hindi nyo na kailangan yung kabila. Ang problem kasi, yung Supreme Court, they give wide latitude talaga sa House of Representatives to do their stuff. Ganon. Although, ang problema ko kasi ngayon is ganito. Ordinarily, sige, parang comparable to preliminary investigation. Itong impeachment na ginagawa ng Committee on Justice, itong process na ginagawa ng Committee on Justice. Kaso nga lang, okay yan okay yan. Kung hindi repeat impeachment ang mangyayari. Kaso nga lang kasi, repeat impeachment ito Pagkatapos, last year, meron ng impeachment of virtually the same complaint. Pagkatapos ngayon, syempre kung ako, prosecutor ako dati tapos similar rin naman yung mga impeachment, article of impeachment. Syempre kung ako, prosecutor ako dati tapos chairman ako ng Committee on Justice ngayon, in order to redeem myself last year, I'll try to, find ways na nandun pa lang tayo sa determination ng probable cause. Na kasi sabihin na natin na not necessarily na mini trial yung mangyayari or whatsoever, but if they are going to be allowed to ask questions, to ask for documents,
and things like that, may problema tayo dyan. Diba? Ang laki ng problema natin dyan. Kasi conflict talaga yun. Conflict talaga yun. If I am the chairperson of the Committee on Justice and the prosecutor of Inday Sara's impeachment of virtually the same impeachment complaint, it is of my interest to get this impeachment through and collect all the possible evidence so that I can pin down the Vice President so I would be proven correct at the end of the day. 'Di ba? Ang problem kasi dito sa situation ni Inday, meron nang nangyaring impeachment complaint last year. 'Di ba? Kasi kung kunwari yung parang impeachment complaint lang to, ganyan-ganyan, walang walang president, maintindihan mo O i-check ng fiscal yung mga submission, ganyan-ganyan, magde-decide siya, ganyan-ganyan. Assured mo kahit papano is merong parang at least kahit papano clause of fairness diyan. Ngayon kasi gagawin mo ulit and at the same time, meron ka ng role the previous year that you probably take that same role this time around. Tingin ko pipiliin nila ulit na prosecutor yan si Luis Tro bilang chairperson ng Committee on Justice. Kaso ang tanong doon, paano mo i-handle yung preliminary investigation na tinutukoy mo? 'Di ba? Di syempre mag-aano ka na diyan ng redemption. Mag-ahabol ka na dyan ng redemption. Sige sa mata natin, para silang nag-i-investigate, para silang nag-aano. Pero, kasi nga malawak yung binibigay na latitude talaga ng Supreme Court sa House of Representatives, they can virtually do everything under the sun. Yun yung problem. Yun yung problem sa House of Representatives, sa Congress. They can really talk about anything under the sun. Tapos ang lawak nung nung power nila, which is very, very dangerous. Like for example, itong ginawa nilang process, itong handbook nila on the impeachment, na meron silang hearing. Pagkatapos pwede lang sila mag-cross-examine, ganyan-ganyan. That's really, really prone to abuse Biruin mo, pa-attendin nila si VP Sara. Pagkatapos sila ang boss. Tapos later on sila ang magpo-prosecute. Pagkatapos publicly shown pa. 'Di ba? Inalaw na ng inyong na Committee on Justice or ng House of Representative, inalaw na ng House of Representative yung free batuhan ng putek sa Vice President, 'di ba? I think kung kunwari meron silang ganyang setup, yung mga tipong ganyan yung House Committee on Justice, magko-cross-examine, ganyan-ganyan or whatsoever. Since hindi naman namin kayo mapipigil kasi part ng latitude na binigay sa inyo yan, dapat the Vice President would also be allowed to choose advocates among the House members. 'Di ba? Kasi like for example, ito si Luis Tro prosecutor na yan Hindi dapat sa side ni VP Inday, meron rin siyang advocate. Hindi naman lahat ng member ng House of Representative galit kay Inday Sara or gusto siyang ma-impeach. 'Di ba? At in the first place, pagdedebatehan niyo pa yan sa plenaryo, di dapat may advocate rin si Inday na kasama niyong uupo pagdating dyan sa mga hearing na yan. 'Di ba? Dapat para fair. Kasi otherwise magiging show yan magiging batuhan ng putik yan Tapos very, very political pa to. Tapos pare-pares pa kayong politiko, 'di ba? Di pagalingan ng talastasan dyan. 'Di ba? I-allow niyo yung mga congressman na advocate ni Inday na pumunta dun sa niya. Inday, you are allowed to choose maybe ilan ba miyembro ng Committee on Justice? 40? Or you're allowed to choose 10 congressman to advocate for your cause. 'Di ba? Dahil trial type na siya, hindi mo na masasabi na purely legislative lang yung kasi they are acting as an agent of impeachment process here 'di ba? And it's not the legislative function that is being extended to the Committee on Justice here. Hindi siya purely legislative. It is a specific mandate by the Supreme Court. And I think when it comes to that, iba yung standard. I think it can be argued na hindi to same nung mga in aid of legislation kinembular ninyo, 'di ba? Ayun. Pero maganda kasi yung ganun para nakikita natin lahat. Maganda talaga yung nalalatag yung lahat ng argumento para mas tumatalino tayo doon sa okay, oo nga may point nga yung ganun ayun. So parang tingin ko, although hindi ko pa narinig yung buong explanation ng defense ni VP, pero tingin ko rin naman ay malamang kasi tinitingnan ng defense ni VP na yung paulit-ulit nga rin kahit yung Committee on Justice na we are doing our constitutional mandate. Your constitutional mandate is to become an agent of the impeachment process. It's not purely legislative function. Yung wide latitude na binibigay ng Supreme Court sa mga congressman
that is for the legislative function of the congressmen and senators. So, tingin ko lang naman yun. Tingin ko lang naman yun.